Ang topic natin ngayon ay tungkol sa napabalita nung nakaraang linggo na ang Philippine government ay naghahanap ng paraan para makakuha ng malaking pundo para pambayad sa bibilhing ng mga F-16 multi-role fighter na gawa ng US Lockheed Martin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Para sa ating mga fans at mga taga-subaybay, matagal din tayong nagpahinga, mga 3 buwan, dahil mayroon tayong inasikaso. Ngayon na hindi na tayo busy, makapag-umpisa tayo sa paggawa ng content. At gaya ng sinabi ko nung mga nakarang linggo, ang Philippine government ay naghahanap ng paraan para makalikom ng pundo na pambayad sa mga bibilhing F-16 fighter jet ng US, lalo na ngayon na tumitindi na ang tensyon laban sa China doon sa West Philippine Sea. 20 na units ng mga F-16 fighter jet ang bibilhin ng Pilipinas at ang halaga nito o presyo ay aabot sa 5.5 billion US dollar. At sa ngayon may isinagawa ng mga meeting ng mga Philippine government official at ang US Lockheed Martin na siyang gumagawa ng F-16 fighter jet at ang kanilang tinatalakay ay tungkol sa mga paraan kung paano ma-acquire ang mga naturang F-16 fighter jet. Pinag-aralan din ng President Bongbong administration kung saan kukuha ng pundo para ipipinan sa naturang F-16 acquisition project na ito. Ito ang the best type na fighter jet na F-16 ang gagamitin ng Philippine Air Force. Isa itong multi-role fighter na may kakayahang mag-intercept at mag-engage ng mga aerial combat laban sa mga intruder na pumapasok sa airspace ng Pilipinas. Matatandaan natin na ang Pilipinas under BBM administration ay nagpahayag noong nakarang January sa taong ito na ang Pilipinas ay nagbabalak na bibili ng mga additional 12 units ng mga Korean F-A-50 light multi-role fighter na gawa ng South Korea sa presyo na abot sa 40 billion piso o katumbas sa 683.7 million US dollar. Ito ay para idagdag sa kasalukuyang 12 FA-50 na nabili noong 2017. Subalit sa 12 units ng mga FA-50, 11 na lang ang operable o natira ngayon dahil bumagsak ang isa. At tumaas din ang presyo ng FA-50. Dati ang unang 12 units na FA-50 noong na-deliver noong 2017 ay nagkahalaga lang ng 18.9 billion piso para sa 12 units. Ngayon ang presyo ay maabot na yata sa 40 billion piso para sa 12 units. Sa tingin ko, isa sa mga mabuting paraan para makalikom ng pundo. Sa tingin ko, mas mabuti pa wag muna ngayong itutuloy ang balak na bibili ng karagdagang FA-50 light multi-role fighter na galing sa South Korea. Sa halip ay doon muna mag-concentrate ang Pilipinas sa bibilhing F-16 multi-role fighter. Ang problema kasi ngayon ay saan kukuha ang pundo o pambayad para sa 20 units na F-16 fighter jet. Isipin mo 5.5 billion US dollar ang kailangan ng Pilipinas. Dapat ang gagawin sa Pilipinas para makatipid at makakuha ng kadagdagang pundo, mabuti na nito pang dagdag, ay ipospon muna ang mga barangay eleksyon na parating na ngayong December dahil billion din ang gagastusin noon at ipospon rin o itigil muna ang pagbibigay ng mga ayuda program dahil ang daming ayuda program or ayuda project ng gobyerno billion piso ang magastos nito. Tigil muna ng DSWD ang pagbibigay ng mga pira sa mga tao na may kakayahan namang magtrabaho para maturuan sila ng self-reliance at hindi aasa sa gobyerno. Isipin mo pati babae na lumabas lang sa kanal sa gilid ng kalsada doon sa Makati ay binigyan na ng 80,000 piso. Samantalang ginaya ito sa amin doon sa Bohol, mayroon ding babae na lumabas sa kanal, binigyan lang ng 20 pesos pambili ng sabon. Ang nakagandahan kasi ng F-16 multi-role fighter na ito na ino-offer ng Lockheed Martin para sa Philippine Air Force, isa itong F-16 Block 70 na tinatawag ding F-16B or F-16 Viper. Ito yung pinaka-advanced version ng F-16 Fighting Falcon. Isa itong 4th generation multi-role fighter pero mayroon din itong 5th generation capabilities. Mayroon itong advanced technology for air-to-air defense and air-to-ground support. Ang F-16 Block 70 ay equipped ito ng Northrop Grumman Advanced Sabra EP683 ASA Fire Control Radar na may 5th generation fighter radar capabilities. Kaya nitong mag-deliver na tinatawag na unparalleled situational awareness and all-weather targeting precision. At kaya din itong mag-provide sa piloto ng mga detailed digital map display na customizable with slow and zoom features.
At ang radar na ginamit nito ay sharing radar na ginagamit ng mga bagong F-35 Lightning. Kaya ang F-16 Block 74th Generation Multi-Role Fighters ay may 5th generation capabilities din. At hindi lang yon, ang F-16 Block 70 ay ini-extend pa nito ang structural life na abot sa 12,000 hours o katumbas sa mahigit sa 40 years na pagserbisyo. Kaya napakaganda ang F-16 Block 70 Multi-Role Fighters at napakatindi pa ang kanyang firepower at mga weapons. Ganito rin ang binili ng Taiwan. Ang Taiwan ay mayroong 66 unit na mga F-16 Block 70 na kanilang binili noong 2019 at kanila itong gagamitin laban sa China. At sa mga kaibigan ko na nagtatanong na mayroon bang mga Pinoy na gumagawa ng mga military drone o unmanned aerial vehicles, mayroon naman, kaso lang maliliit lang ang gawa ng mga Pinoy na ginagamit ng Philippine Army, lalo na kasagsagan doon sa Battle of Marawi. Karamihan sa mga UAV o drone na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force o sa Armed Forces of the Philippines ay galing sa Israel at US, gaya ng Hermes 900 na gawa ng Israel at ang Scan Eagle na gawa ng US. Pero darating din ang panahon na kaya na ng mga Pinoy gumawa ng mga advanced at malalaking mga military drone. Kailangan lang ng suporta ng gobyerno. Kung tutuusin nga sa amin dito sa Bohol, ay mayroon ng mga kabataan na kaya nang gumawa ng drone, kailangan lang nila ng suporta. Tingnan mo ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat.